sa ating pagtitipon dito sa Netherlands. Una na po ang ating mga leaders sa iba't ibang bayan dito sa Europe. Ang sunod ay si Sir Malcolm Conlan, si Boss Dada. Nasa kanyang pakikipaglaban ay marami na ring kaso na final sa kanya at hinahabol pa ng BIR. Alam nyo, totoo yan. Hindi lang si Boss Dada, no? Meron pang ibang mga social media personalities na mga kakampi natin at mga kasama natin sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakasuhan, may cyber libel cases, hinaharas sa kanilang mga BIR assessment, pero nandyan pa rin sila tulad ninyo, ulan man o init, magastos man sa bulsa, magastos man sa savings, pero nandyan pa rin kayo para ipakita sa mundo at iparinig sa ICC na mali ang ginagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama ko din si Attorney Vic Rodriguez, si Senator Robin Padilla, kasama ang mga mahal niya sa buhay, si Ma'am Mariel Rodriguez Padilla, at si Attorney Jimmy at Attorney Isabel Bondok. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil sila man ay gumastos din ng sarili nilang pera para pumunta dito at hindi napapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa maling ginawa ng ICC at ng administrasyon ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan ko na yung strepsils. Wala kasi ang boses ko. Ganyan talaga pag singer. Kailangan mo alagaan ang boses mo. Hindi ka pwedeng magsasalita kapag hindi ka kumakanta kasi nagagasgas yung Kaya galing ko lang kasi sa concert ko kaninang umaga. Masakit siya sa lalamunan. Unang-una sinasabi natin, 'di ba? Nakita ng buong mundo paano nila kinuha si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano at dahil matanda na, nanghihina, wala ng lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo ako hawakan. Tinulak na lang, inakay paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction. Sinasabi natin, lampas na sa 1 taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa complaint. Reklamo na inihain ni former Senator Trililing ang tawag sa kanya ng karamihan. Na binase din sa mga witnesses niya na tulad ni Las Cañas na may kasong perjury o pagsisinungaling under oath. At kay Matubato na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may
sayad o medyo may mapapansin mong may sira ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na sinabi doon sa complaint. Ito yung mga witnesses namin. Sinundan naman ng mainstream media na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigyan niyo sa amin, isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay, tapos kahit isang pangalan wala kang maibigay. Tanim patay. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Yes. Diba? Yan ang hawak-hawak nila ngayon laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Si Pangulong Duterte ang pinaka-staunch critic ng administrasyon ni BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man, ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghahabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala. Yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari. Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally nyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila. Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Tapos sabi niya, bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot
sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo ay tama. Pag konti na lang tayo ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ang panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi at magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado, saan sila lagi kumukuha ng mga taon na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Pati Dolomite die. Pati Dolomite. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sabongeros, ang tagal na yan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sabongeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sabongeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos, buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung Junel! Si Junel! diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghahawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat.
Pero anong sabi nila? Ay hindi pwede dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mo, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala nga witnesses, sinong ititreaten? Wala eh. Walang sila ng budget. Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC gagawin namin. Ibigay niyo sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Wala nang magko-contribute. Eh di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino isa? Hungary, umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit at pinipilit nila
na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Diba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo, bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede natin gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag nyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin nyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases. Pero sa ano sabi? Crimes against humanity. Pero ang namatay mga kriminal. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Anak niya. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Si Lisa Sanador. Kasi may kaso ngayon. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin.
para sa Pilipinas. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Iritado ka na sa airport pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Organized. Napakadaling lumabas, walang nagtitindas na dyan. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Yes! Paglabas mo sa airport, naku. Bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Sinabi niya yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Hindi ko alam ma'am paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Sorry. Peace be with you. Oo. Ako? Oo, ma'am. Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Akala ko kasi... Akala ko kasi... Gusto... Akala ko kasi, di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, may maganda yun, hindi bumabaha yung inyong lugar, makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan ng maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? Tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Na dugo, luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Ma'am. Ma'am, hindi kasi siya gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 300
305? 315? O sabihin na lang natin, hindi buhaya yung iba. 295 na buhaya. Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas, hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin yung mukha. Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi mo na may dayaan sa nakaraan na eleksyon. Kaya paulit-ulit, paulit-ulit ko din sinasabi sa PDP kasi hindi ako member ng PDP party. Sabi ko sa kanila, questionin nyo. Kumuha kayo ng magagaling na election lawyer, kumuha kayo ng magaling na IT expert. Tanungin nyo yung resulta. Kasi hindi siya mathematically possible. Kailangan natin baguhin ang napakaraming bagay at napakaraming bulok, lalong-lalo na sa sistema doon sa ating bansa. Hindi ito kampanya para sa 2028 elections, ha? Ito ay rally kontra sa ginagawa ng ICC. Ano ba injustice sa Tagalog, ma'am? Injustice. Injustice? Ano ang injustice? Kanina pa, alam nyo, kanina pa ako injustice ng injustice kasi hindi ko maalala kung anong Tagalog ng injustice. Walang katarungan. Hindi makatarungan. Yun. Hindi makatarungan. Saan ng guding, kuhan, Bisaya, ma'am. Yung mga pulis na sila diri sa kuan. Kagwapo gud sa mga pulis diri sa no? Sa Netherlands, no? Tingnan mo yung pulis natin doon, si Torre. Nakita niya yung dumaan dito kahit may edad na. Gwapo pa rin. Pulis ba yun? Pulis yun? Diba? Gwapo ng mga pulis dito, eh. Maana na lang yun ang mga Pinay. Uy, dakpa na lang po. Dito po sa ICC, sa detention, sa prison, Siabingin. Itong mga naasa kuan, naasa front desk nila. Makaanak ko, wala, itong gwapo. Mula man ganyan siya artista, oy. Mula sila mga artista ba? No? Pwede, mga buutan? Mga buutan ang mga Dutch? Mga buutan ang mga pulis na Dutch? Dili pareho kay Torre. Not at all. Pero makahadlok man sila, ma'am. Gandang po kayo, marami.